Naglabas na ng show cause order ang Kamara laban kay Senadora Laila de Lima. May 72 oras ang Senadora para sagutin ito at ipaliwanag ang kanyang sinabi kay Ronnie Dayan kaugnay ng pagdalo sa pagdinig ng Kamara. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Rafi, sina House Majority Leader Rodolfo Fariñas at House Justice Committee Chairman Reynaldo Umali mismo ang naghain ng show cause order para pagpaliwanagin sa Senadora Laila de Lima ukol sa payo nito kay Ronnie Dayan na huwag nang tumalo sa pagdinig ng Kamara. Inihain na Fariñas at Umali sa Senate Secretary ang show cause order pagkatapos ng pagpupulong kanina ng Bicameral Conference Committee ukol sa 2017 budget. Sabi ng mga kongresista, may 72 hours si de Lima para sagutin ang show cause order at ipaliwanag ang kanyang sinabi kay Dayan na mainam na raw na hindi ito dumalo ng pagdinig ng Kamara dahil papahiyain lang daw sila doon. Kung sagutin ni de Lima ang show cause order, mabupulong ang House Justice Committee at pag-uusapan daw kung sapat ba ang kanyang paliwanag. Kung hindi naman sumagot si de Lima o hindi sila kontento sa kanyang paliwanag, pero tatlong maaaring hakbang ang Kamara. Una, maghain ng reklamo laban kay de Lima sa Senate Ethics Committee upang disiplinahin siya ng Senado. Ikalawa, magsampa ng criminal complaint laban sa kanya para sa paglabag ng revised penal code. At ikatlo, maghain ng administrative case o disbarment laban sa kanya sa Korte Suprema. Sabi ni Fariñas, bilang abogado, nanumpa si de Lima na hindi ipapayo kanino man ang paglabag ng batas. Sabi ni Umali, iniiwasan nila na mauwi sa pag-aresto kay de Lima ang sitwasyon dahil nais nilang pahalagahan ang interparliamentary courtesy at panatiling maayos ang relasyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Ito rin daw na pagkasunduan sa pulong kahapon ng Senado at Kamara, sabi ni Senate Majority Leader Tito Soto. Ayon kay Soto, hindi nila pipigilan ang Kamara sa paghain ng show cause order para kay de Lima, basta dapat nakadirekta ito kay de Lima at hindi sa Senado bilang institusyon. Sabi pa ni Soto, kaya paubayan ng Senado kay de Lima kung tatanggapin ba o sasagutin ang show cause order. Jam, kapag hindi umaksyon itong si Senator Laila de Lima dyan sa show cause order, ano yung pwedeng hakbang na gawin dito ng Senado? Jam? Sa pagkakaalam natin, Howie, Rafi, sa pagkakapaliwanag ni Senador Soto, hindi na makikialam doon sa show cause order na ihahain kaya Senator de Lima. Bahala na siya kung sasagutin niya ba to o hindi. Pero sakaling hindi nga siya sumagot at mag-decide ang House na mag-file sila ng Senate Ethics Complaint laban kay de Lima, ay didinigin naman daw ito ng Ethics Committee ng Senado sa lalong madaling panahon, Rafi. Pero meron bang existing ngayon na complaint laban kay Senador de Lima dyan sa Senado? Kaugnay ng mga nangyari, lalo na yung kanyang kaugnayan dito kay Dayan. Dati meron ng complaint laban kay de Lima sa Ethics Committee na hinain ng isang attorney Abelardo de Jesus tungkol ito dun sa naging relasyon, kasama dun sa mga basis nun yung naging relasyon niya nga kay Ronnie Dayan. Pero hindi pa kasama doon yung itong latest na development sa Kamara, itong ang pagpayo doon niya kay Dayan na huwag nang dumalo sa pagdinig ng Kamara. So if ever yung magiging ethics complaint ng Kamara, kung magdedesisyon sila maghain, nakasentro ito doon sa payo na ibinigay ni de Lima kay Dayan. Rafi. Jam, ito yung kauna-unahang pagkakataon na may nangyaring ganyan sa kasaysayan nitong dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano yung mga binabanggit sa inyo dyan sa Senado na posibleng maging epekto nito sa mga susunod? Dahil kuminsan nagsasagawa din ng investigasyon ng Senado at ang sangkot naman dito ay mga miyembro ng mababang kapulungan, hindi ba, Jam? Yes, Rafi, sabi nga ng mga nakausap natin na leader ng Senado, ito yung kumbaga bagong kaso ito para sa kanila, kaya talagang pinag-aaralan nila kung ano ba yung mga maaaring gawin sa sitwasyong ito. Meron tayong interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado, pero hindi naman yung nakasaad sa batas. Kumbaga inoobserba lang ito ng dalawang Kamara, ng Kamara at ng Senado. Sabi nila Senate President Coco Pimentel, pag-aaralan daw nila yung mga legalidad, kung maaari ba talagang i-contempt at ipa-aresto isang senador dahil maraming mga involved dito na nakalagay mismo sa konstitusyon at doon sa rules din ng Senate at House. So alamin pa natin doon sa pagdinig kay pagpupulong kagabi ng Kamara at Senado na pagkasunduan nila na i-observe nila yung interparliamentary courtesy at hindi nila aarestuhin if ever si Senador de Lima. Pero
Aalamin natin mula sa Senate President kung patuloy pa rin nilang pag-aaralan yung ano ba yung procedures o yung mga batas na dapat sundin kapag nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. At syempre dyan, meron pang mga usapin ng immunity para naman sa mga miyembro ng Kongreso na nagsasalita habang sila nasa chamber, hindi ba? So marami pa talagang kailangang alamin patungkol dito sa isyong ito dahil ito nga yung kauna-unahang pagkakataon na may ganyang kaso sa pagitan ng dalawang chambers of Congress. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante. Tala, pay lang daw at hindi utos ang pagsasabi ni Senator Laila De Lima na wag nang dumalo ang dating bodyguard at boyfriend nitong si Ronnie Dayan sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng kalakalan ng droga sa Bilibid. Yan ang paninindigan o pinaninindigan ni Senator De Lima. Dagdag pa ng senadora ay iniwalang araw na piga ang mga congressman kay Dayan kaugnay ng drug trade sa Bilibid. Nanindigan din si De Lima na hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara. Hindi rin niya kinikilalang pagdinig na ang tanging layunin umano ay ipahiya siya. Hindi na rin daw magugulat si De Lima kung may panibagong drug lord na ilalabas ang Kamara para umano idiin siya sa kalakalan ng droga. Muli namang pag-iit ng senadora ay wala siyang kinalaman sa drug trade sa Bilibid. Di naman kikilalanin ni Senador Laila De Lima ang show cause order o warrant of arrest na maaaring ilabas ng lower house laban sa kanya kaugnay ng umano'y pagpigil kay Ronnie Dayan na humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ipapaubaya na ni Senator Laila De Lima sa kanyang legal team ang show cause order o anumang arrest warrant na maaaring magmula sa lower house kaugnay ng aligasyong obstruction of justice laban sa kanya. Ito'y matapos anya niyang sabihin sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng pagkakasangkot niya sa operasyon ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ngunit katulad ng hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara, naninindigan siyang hindi rin niya kikilalanin ang anumang ilalabas na kautusan nito. In any case, kung ano man yung mga plano nila, whether it is show cause, whether it is arrest, whether it is ethics complaint, whether it is a case with the regular courts or a case with the Supreme Court, hihintayin ko na lang po yan, and I will refer that to my legal team, but certainly I will not face them. Certainly, I will not honor that show cause. Nilinaw rin ng senador na hindi kautusan kundi payo lamang ang nais na ipahiwatig sa mensaheng ipinadala sa anak ni Dayan at hindi maituturing na obstruction of justice. Sa Lunes haharap sa Senado si Dayan ngunit wala umanong balak si De Lima na dumalo pa rito. Samantala, nakatakdang magpulong ang mga lider ng Senado at ng Kamara upang subukang ayusin ang issue sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Well, yun nga ang in-invoke natin, interparliamentary o interchamber courtesy. But kung gusto naman nila, hindi naman sila pipigilan kung mag-file sila ng disbarment sa Supreme Court, mag-file sila ng obstruction of justice sa DOJ. Tiniyak naman ni Senate President Aquilino Pimentel III na dadaan sa tamang proseso ang anumang ipapadalang kautusan sa kanila ng Kamara. Kung dumaan sa Office of the Senate President, it will be referred to the plenary in the reference of business. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kasabay ng pagharap ng dating driver at bodyguard ni Senadora Laila De Lima na si Ronnie Dayan sa pagdinig ng Kamara hinggil sa paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prison, tumistig rin sa naturang pagdinig ang anak niyang si Hannah May. Sa naturang pagdinig, inilabas ni Hannah May ang kanyang cellphone para ipakita ang naging pag-uusap nila ni Senadora De Lima. Sa testimonya ni Hannah May, sinabi nito na pinapatanong umano ng kanyang tatay kay De Lima kung bakit may sapina na dumating sa kanila at kung ano ang kanilang gagawin. Tugon raw ng senadora, magtago na muna si Dayan at huwag dumalo sa pagdinig sa Kamara. Samantala, tinutukan rin ng mga mambabatas sa naturang pagdinig ang mga pagkakaiba at hindi pagkakatugma-tugma ng mga testimonya ni Dayan at Kerwin Espinosa. Si Jervis Manahan sa detalye. Isang show cause order ang inaprubahan ng House Committee on Justice para kay Senadora Laila De Lima. Dapat daw magpaliwanag ang senadora kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Sa pagdinig kasi sinabi ng kanyang dating driver at bodyguard na si Ronnie Dayan na gusto sana niyang humarap sa mga nakaraang investigasyon kaugnay ng Bilibid drug trade pero pinigilan siya umano ni De Lima.
Humarap din sa pagdinig ang kanyang anak ni si Hana May Dayan na nagpakita pa ng kanyang pakikipag-usap umano sa kanyang tita Laila. Ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam, i-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya kasi dumating na yung supwe na napirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi niyang ganon. Pagtatawanan lang kaming dalawa, magiging kahiya-hiya kami dyan na dalawa. Kinumpirma ng mga mambabatas na numero nga ni De Lima ang nakatext ni Hana May. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posibleng guilty rin si De Lima sa obstruction of justice. Sa affidavit ni Dayan, kinumpirma niya na 5 beses siya tumanggap ng pera mula sa Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Hindi raw niya inakalang drug lord si Kerwin dahil ang alam niya ay isa raw itong engineer. Una raw silang nakita sa isang parking lot sa isang mall sa Pasay at nakita pa sa Baguio City. Hindi raw binibilang ni Dayan ang pera dahil sinasalat lang niya ito at diretsong ibinibigay kay De Lima. Utos daw ni De Lima na kunin ang pera mula kay Kerwin. Kaya nagsisinungaling daw ang senadora nang sabihin niyang hindi niya kilala si Espinosa. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag. Kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Pero may ilang hindi pagtutugma sa mga pahayag ng dalawa. Sabi ni Kerwin sa Senate investigation, 2015 sila nagkita ni Dayan sa tulong na rin ni Albuera Police Chief Jovi Espenido. Pero sabi naman ni Dayan sa kamera, 2014 sila nagkita at hindi raw niya kilala si Espenido. Itinanggi rin ni Dayan na malakas ang kanyang impluensya sa loob ng New Bilibid Prison. Sa 4 na araw na pagdinig ng komite noon sa pagkalat ng droga sa kulungan, itinuro ng mga inmates si Dayan na taga-kolekta raw ng pera para sa campaign kitty ni De Lima. Pero tahasang itinanggi ni Dayan na nangyari ito dahil hindi raw niya kilala ang mga inmate na dating tumestigo. 3 beses lang daw siya nagpunta sa Bilibid noon para lang ihatid si De Lima sa director's office. At hindi pa raw siya nakakapasok sa maximum security compound at sa kubol ni JB Sebastian. Sa mga humarap noon, tanging sina dating NBI Deputy Director Rafael Aragos at dating Bucor Chief Franklin Bucayo lang daw ang kilala niya dahil siya pa mismo ang nagrekomenda kay De Lima na i-promote sila sa trabaho. Bukod sa drug trade, natoon din ang hearing sa pag-iibigan ni Dayan at De Lima. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary De Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mong sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Taong 2007 daw nang magsimula ang kanilang relasyon, kahit na hindi naman hiwalay si Dayan sa kanyang asawa. Natanggap naman daw ng kanyang mga anak ang kanilang relasyon. Biligyan pa raw siya ng pera ni De Lima pandagdag sa pampagawa ng kanilang bahay sa Pangasinan. Hindi rin direkta ang naging sagot ni Dayan nang tanongin siya tungkol sa umano'y sex video nila ng senadora. Aniya, posibleng nagkaroon pero hindi raw siya ang kumuha at hindi rin cellphone niya ang ginamit. Pero naghiwalay sila bago tumakbo si De Lima sa pagkasenador dahil ipinalit sa kanya si Warren Cristobal. Dito raw nasampal ni Dayan si De Lima. Nabigyan ng immunity from suit si Dayan at may provisional admission na rin siya sa Witness Protection Program. Matapos ang pagdinig, itinurn over ng kamera si Dayan sa PNP at dumiretso na siya sa Pangasinan Regional Police Office. Para sa PTV News, Jervis Manahan.